Ma'am Sara J. Duterte may buhang nagsampa ng kaso ng patira Eden Madriaga. So, nakita na ninyo ang mga super bobo at duwag na galawan ni Pionatic VP Sara Duterte. Kamakailan lang, nagsampa siya ng perjury case laban sa kanyang accuser na si Ramil Madriaga. Pero ang tanong ngayon ng maraming netizens, bakit ngayon lang? Si Atty. Poa yun. Pero nag-monitor po kayo? Yung dito naman kay Atty. Panel. Pero may na-monitor din po ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa sa trabaho. At pansinin ninyo, ayaw pa niyang magpa-interview sa mainstream media. Bakit? Dahil wala siyang script at wala siyang maayos na isasagot sa mga paratang ng kanyang former campaign supporter at di umano'y kaibigan. Ready naman po sila sa mga... Atty. Poa si Atty. Paolo sa Dito for kay this Madriaga. case. Pero Ma'am, pipiling po decided kumanap na yung running mate. Pero kapag nasa friendly territory, lalo na sa mga balahurang DDS fake news peddlers ng SMNI, ang Kibuloy China Network, todo pa interview siya. Bakit? Dahil scripted ang lahat at provided pa sa kanya ang mga tanong. May nag-aalok daw ng hanggang 1 bilyong piso para hindi tumistigo si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. May banta na rin daw sa buhay ni Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Pero ito ang mas bagong pasabog. Ayon sa ulat, tinangka raw sa hula ng kampo ng DDS si Madriaga at may nagbanta pa umano sa kanyang buhay. Tipikal na galawan ng mga gurguristang DDS. Humingi na ng tulong ang kampo ni Ramil Madriaga sa National Bureau of Investigation dahil yan sa umano'y malaking banta sa kanyang buhay habang nakakulong sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Si Madriaga ay dating military agent na nagpakilalang bagman daw noon ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Madriaga sa reklamong perjury na inihain mismo ng bise kahapon. Bukod pa ito sa kasong kidnapping na kinakaharap niya kaugnay ng pagiging leader umano ng isang kidnap for ransom group. Ayon sa abogado niyang si Attorney Raymond Palan, March 3 umano nang may makaharap si Madriaga na kapwa preso na tila may masama umanong balak sa kanya. Habang naglalakad siya doon sa second floor ng Annex 2 sa Delta area, bigla siyang hinarang ng isang malaking lalaki. So, nagulat si Ramil, hinarang siya. So, base doon sa natanggap naming info, pumorma na lalaban si Ramil dahil nga nilapitan siya ng lalaki and then nagsisigaw siya ng guard. And then upon hearing that, biglang tumakbo na yung lalaki na detention prisoner pabalik sa selda niya. Dagdag pa ng abogado ni Madriaga, may nakuha raw na impormasyon ng kanyang kliyente mula sa loob ng kulungan na may patong na raw sa kanyang ulo. Umaabot daw yan sa kalahati hanggang 5 milyong piso. Kaya nangangamba na rin daw si Madriaga sa pwedeng gawin sa kanya ng mga kapwa preso. May mga incidents based naman sa pag-uusap namin na may mga nalason ng detainee doon. We're not saying na in-attempt siyang lasunin. Sinasabi lang namin may mga pagkakataon ng nalason na detainee. Sa programang StoryCon ng One News, ibinunyag din ni Attorney Palad na may mga nag-alok na umano ng suhol para hindi tumistigo si Madriaga laban kay VP Sara. May mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon, may 500 million dito to 1 billion name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Ang kumausap daw dyan kay Madriaga, posibleng kaklase niya dati sa College of Law o kaya na may kapwa miyembro ng Inday Sara is My President movement. Nagkausap daw sila sa telepono ng BJMP nitong Pebrero matapos may magbigay sa kanyang asawa ng tatawagang number. Gusto na raw sanang tanggapin ng asawa ni Madriaga ang pera, pero gusto raw ni Madriaga na ituloy ang laban. Dahil sa pinangangambahang banta sa buhay, pinag-aaralan na ng kampo ni Madriaga na maghain ng motion sa korte para ilipat siya sa kustodiya ng NBI o sa Camp Aguinaldo. Samantala, eto naman si Fiona sa DDS territory kung saan scripted ang lahat ng latag. Panoorin ang kanyang bobong gaslighting habang sinasagot ang mga pambobong tanong ng mga DDS fake news peddlers ng SMNI. Kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng
Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. So heto na nga si Fiona sa kanyang halatang scripted interview, pero ang pangit at ang gulong magkwento ang Gaga. Parang bata lang kung magsalita. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So, sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Samantala, sa isa pang kultong DDS network na Net25, heto lang naman ang post ng kanilang verified TikTok account. Ang kanilang headline, Madriaga may crush daw kay VPSD o Vice President Sara Duterte. Yan ang TV network ng Iglesia ni Manalo. Mas matindi pa sa tabloid ang mga salot na hinayupak. Partida INC, member pa si Madriaga sa lagay na yan. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Now, si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila magkakilala, kaya sila magkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. He was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So they developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. In 2020, barkada sila eh. So, sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So, sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Okay. But it was a joke. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yun yung Isip Pilipinas. Okay. Si Ramil Madriaga, hiniram niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya eh. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online.